Mukhang kalmado ang gabi, pero para kay Charlene, ang hangin sa loob ng kanilang maliit na sala ay kasing init ng bagong kulong kape. Nakaupo siya sa sofa habang sa tapat niya, sa isang plastik na silya, ay nakaupo ang lalaking 2 araw pa lang sa kanilang bahay. Pero parang pag-aari na nito ang buo nilang bahay. Si Anthony. Matangkad, may pormang pangmodelo at may pares na mga matang parang laging naghahanap ng away. Siga masyado at naiirita si Charlene. Ayon sa tatay ni Charlene na si Mang Teodoro, ay anak daw ito ng isang malayong kaibigan na nangangailangan ng matutuluyan habang nagbabakasyon. Pero para kay Charlene, walang bakasyonista na mukhang handang pumatay. Animoy laging may kaaway. Sabi ko naman sa iyo, Anthony, huwag mo masyadong seryosohin ang mga sinasabi ng anak ko. Natatawang saad ni Mang Teodoro habang naglalagay ng platito na may mani sa lamesa. Mabait yan si Charlene. Sadyang mabilis lang uminit ang ulo. Hindi sumagot si Anthony. Tumingin lang ito sa platito. Pagkatapos, binalingan si Charlene ng isang malamig at walang emosyong titig bago tumayo at dire-diretsong pumasok sa inuupahan nitong silid sa dulo lang katabi ng kanya. Walang salamat ni walang magandang gabi. Pagkasarado ng pinto, narinig pa niya ang tunog ng paglalak nito. Napasandal si Charlene sa sofa at napahilot sa kanyang sentido. Tay, sigurado ka ba talagang tao yan? Baka naman wanted yan sa labas o kaya nakatakas sa kung saan. Ang sungit! Kulang na lang barilin ako sa tingin tuwing magkakasalubong kami sa kusina. Hayaan mo na anak. Malaki ang naitulong ng pamilya niya sa atin nung nagkasakit ang nanay mo. Konting tiis lang, hindi naman yan magtatagal dito. Paliwanag na sagot ng matanda bago pumasok sa sarili nitong kwarto para na rin matulog. Naiwang mag-isa si Charlene sa sala at habang lumilipas ang mga minuto, lalong nag-aalab ang kanyang inis. Hindi niya matanggap na sa sarili niyang bahay. Kailangan niyang maglakad ng madahan para lang hindi maistorbo ang isang estranghero na walang ibang ginawa kundi magsungit ng tingin sa kanya. Kinabukasan, maagang umalis si Mang Teodoro para mag-asikaso sa palengke. Naiwan si Charlene na nagwawali sa sala nang mapansin niyang nakabukas ng bahagyang pinto ng kwarto ni Anthony. Sumilip siya. Wala ang lalaki sa loob. Mukhang lumabas ito para mag-jogging o may pinuntahang mahalagang lakad. Ang natira lang sa kama ay ang iilang piraso ng mga mamahaling damit nito. Isang itim na leather jacket at mga bagong labang panloob na maayos na nakatupi. Biglang pumasok ang isang ideya sa isip ni Charlene, isang ideya na dala ng labis na inis at kagustuhang makaganti sa 2 araw na pananakot sa kanya ng presensya ng lalaki. Akala mo kung sinong hari rito ha? Bulong ni Charlene sa sarili. Pabilis siyang pumasok sa kwarto. Binuhat ang tumpok na mga damit ni Anthony, kasama na ang lahat ng saplot nitong panloob. At dinala ito sa likod bahay. Doon ay may isang malaking basurahan at isang lumang washing machine na sira. Imbis na labhan, idiniretso niya ang mga ito sa isang sako ng mga lumang gamit na nakatambak para ibigay sa charity. Habang ang ilang piraso ay sadyang itinago niya sa pinakaitaas ng cabinet sa banyo, kung saan hindi nito basta-basta makikita. Tingnan natin kung paano ka magsusungit ngayon kung wala kang maisuot. Nakangising sabi ni Charlene habang nagpupunas ng mga kamay. Pakiramdam niya, nanalo siya sa isang malaking laban. Pagkalipas ng 1 oras, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa harap. Bumalik na si Anthony. Rinig ang mabibigat nitong yapak patungo sa kwarto. Pagkatapos ng ilang sandali, katahimikan. Walang sumigaw, walang nagmura, kaya nabigo si Charlene dahil inaasahan niyang magagalit ito agad. Nagpatuloy si Charlene sa pag-aayos ng mga plastik na bulaklak sa sala upang may magawa naman at magkukunwaring walang alam. Subalit biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Anthony. Ang tunog ng hakbang nito sa sahig, tila mas mabigat ngayon at diretsyong patungo sa direksyon kung nasaan si Charlene. Lumingon si Charlene, handa na ang kanyang depensa at ang kanyang pinaka-inosenteng muka. Oh,
Anthony, bakit? Hindi natapos ni Charlene ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig, naibuka pa niya sa gulat. Ngunit walang tunog na lumabas. Pati ang plurerang hawak, muntik nang mabitawan. Si Anthony ay nakatayo sa harap niya. Walang suot na pantalon. Maliban sa isang maliit na tuwalya na nakasabit lang sa kanyang balikat na hindi naman sapat para takpan ang bagay na iyon. Ang lalaki pumasok sa sala ng ganoon ang estado. Walang pakialam sa mundo at may blankong tingin. Nasaan ang mga damit ko? Ang boses nito ay mababa, baritono at walang pahiwatig ng hiya. In short, wala nga itong hiya. Bakit ka ganyan? Sigaw ni Charlene habang mabilis na nagtakip ng mga mata gamit ang dalawang palad. Bagamat bahagyang nakabukas ang kanyang mga daliri dahil sa matinding gulat, bakit lumabas ka nang walang suot? Balo ka ba? Humakbang pa itaas si Anthony, papalapit sa kinalalagyan ni Charlene. Ang bawat galaw nito ay puno ng kumpiyansa. Wala itong kinakahiya. Tinatanong ko kung nasaan ang mga damit ko. Ulit ni Anthony, mas malamig na ngayon ang tono. Pumasok ako sa banyo, wala ron. Pumasok ako sa cabinet, walang laman. Alam kong ikaw ang kumuha. Wala akong alam. At pumasok ka nga muna sa kwarto mo. Nakakahiya ka. Galit na asik ni Charlene habang ang mukha niya pulang-pula na parang kamatis. Hindi niya alam kung saan titingin dahil kahit nakatakip ang kanyang mga kamay, kitang-kita pa rin ang matitigas na muscles sa tiyan at dibdib ng lalaki. Sa halip na umurong, mas lalong lumapit si Anthony. Nararamdaman na ni Charlene ang init ng katawan nito dahil sa malapit nilang distansya. Biglang ibinaba ni Anthony ang kanyang kamay at hinawakan ng tuwalya sa kanyang balikat bago ito dinala sa kanyang baywang. Ngunit bago pa man ito maitali ng maayos, tila na insulto ang kanyang pride sa ginawa ng babae. Tiningnan ni Anthony si Charlene mula ulo hanggang paa. Isang mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na ngayon lang nakita ng babae. Isang ngiti na puno ng kakaibang kahulugan. Kaya mo ba tinapon ang mga saplot ko dahil gusto mong makita to? Ang ano? Bahagyang ibinaba ni Anthony ang hawak nitong tuwalya sa harap ni Charlene. Aba, kung ito ang habol mo, hindi mo na kailangang magbawas ng gamit ko. Pwede namang hilingin ng direkta. Napaurong si Charlene hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang puso tumibok ng napakabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kombinasyon ng gulat, hiya at ang katotohanang ang suplado na ito ay may hawak palang kakaibang lakas ng loob na hindi niya inaasahan. Sa bagay, maipagmamalaki naman. Wala akong habol sa bagay niyan. Sigaw ni Charlene habang pilit na ibinabaling ang tingin sa kisame. Isuot mo yan ngayon din. Hindi alam ni Charlene na ang lalaking ginantihan niya dahil sa pagsusungit nito at ang lalaking sa tingin niya isang ordinaryong bastos at suplado ay ang pinakamataas na pinuno pala ng isang kilalang sindikato sa labas ng bansa. At sa oras na to, ang mafia boss na ito, naniniwala ng dalagang si Charlene, may lihim na pagnanasa sa kanyang natatagong armas. Hindi malaman ni Charlene kung hihimatayin siya sa galit o sa sobrang hiya niya. Nanatili siyang nakasandal sa pader, nakapikit ang mga mata, habang nararamdaman ang marahang pagdaan ng hangin mula sa bentilador. Sa tapat niya, nakatayo pa rin si Anthony. Walang katinag-tinag, walang bahid ng hiya. At tila ba ang buong sitwasyon isang matinding negosasyon lang sa pagitan ng dalawang panig. Buksan mo ang mga mata mo. Utos ni Anthony. Ang boses nito, kalmado ngunit may natural na otoridad na hindi nakasanayan ni Charlene. Ultimo ama niya. Ayaw niyang sundin kung minsan. Tapos ito, uutusan lang siya. Ayoko, magsuot ka muna ng short kahit basahan isuot mo. Singhal ni Charlene. Ramdam niya ang init sa kanyang mga pisngi na siguradong pulang-pula ngayon. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga ng lalaki. Kasunod ng kaluskus ng tela, ipinilupot na rin sa wakas ni Anthony ang tuwalya sa kanyang bewang. Bagamat medyo maikli ito para sa kanyang matangkad na pangangatawan. Tapos na, buksan mo na.
Dahan-dahang idinilat ni Charlene ang isang mata. Nang masigurong nakatali ng tuwalya at wala nang nakalantad na banta sa kanyang inosenteng paningin, tuluyan niya nang binuksan ng dalawang mata at tiningnan ng masama ang lalaki. "Napakabastos mo," angal ni Charlene habang itinuturo ang mukha ng lalaki. "Sa loob ng bahay na to may mga patakaran. Hindi ka pwedeng magpalakad-lakad na parang bagong silang na sanggol na ayos lang na walang saplot dito sa bahay namin." "Ikaw ang nagsimula," depensa ni Anthony habang nakasandal na ngayon sa sandalan ng sofa. Magka-cross sa mga braso. "Nawala ang mga damit ko pagkaalis mo sa kwarto ko. Sa mundong ginagalawan ko, kapag may kumuha ng pag-aari mo, ibig sabihin na hinahamon ka nito. Or kaya naman, may gusto silang makuha mula sa akin." "Ang kapal din ng mukha mo, no? Akala mo ba talaga gusto kong makita yung ano mo? Itinatabi ko lang naman yung mga damit mo dahil nagkalat. At saka naghihiganti lang ako dahil napakasungit mo." "Nagalok ako ng bayad sa tatay mo na higit pa sa hinihingi nyo. Hindi ko obligasyong maging masiyahin sa harap mo." "Aba?" Hindi na natapos ni Charlene ang sasabihin nang biglang marinig ang tunog ng tricycle sa tapat ng kanilang gate. Yun ay hudyat na dumating na si Mang Teodoro mula sa palengke. "Ay, kabayo!" bulong ni Charlene. Agad niyang itinulak si Anthony sa braso na parang tumama ang kamay niya sa isang solidong pader ng semento. "Pumasok ka na sa kwarto mo. Bilisan mo. Kapag nakita ka ni tatay na ganyan ang suot, baka atakihin sa puso yun." Tumingin si Anthony sa kanyang braso kung saan siya itinulak ng babae bago muling tiningnan si Charlene. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Tila natutuwa sa taranta ng dalaga. Imbis na magmadali, mabagal itong humakbang pabalik sa silid nito. Ngunit bago isara ang pinto, lumingon muna ito. "Ibalik mo ang mga pantalon ko, Charlene. Kung hindi, lalabas ulit ako ng ganito." Banta nito bago tuluyang isara ang pinto. Naiwang nakatayo si Charlene sa sala. Hawak ang kanyang dibdib na mabilis pa rin ang tibok. "Sinasabi ko na nga ba, may sayad ang isang yun. Gwapo sana pero sira ang ulo." Pagsapit ng hapon, medyo humupa na ang tensyon. Pero hindi pa rin kinakausap ni Charlene si Anthony. Palihim na lang niyang ibinalik ang damit nito sa tapat ng pinto ng kwarto habang natutulog ang kanyang tatay. Ayaw niyang humaba pa ang usapan. Lalo na't natatakot siyang tutuhanin ng lalaki ang banta nitong maglakad ng walang saplot sa kanilang bahay. Habang nagluluto ng hapunan si Charlene, napansin niyang muling lumabas si Anthony. Sa pagkakataong to, maayos na ang suot nito. Isang simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Pero kahit simpleng damit lang, mukha pa rin itong modelo. Gwapo naman talaga, hindi niya maipagkakaila. Nakakainis lang talaga ito. Dire-diretsyong lumabas ng gate si Anthony nang hindi nagpapaalam. "Saan naman kaya pupunta ang supladong yun?" bulong ni Charlene habang naghihiwa ng sibuyas. Dahil sa umaapaw na kuryosidad, iniwan muna ni Charlene ang niluluto sa mahinang apoy at sumunod sa labas ng gate. Nakita niyang naglalakad si Anthony patungo sa dulo ng kanilang kalsada, kung saan may isang madilim na iskinita na bihirang daanan ng mga tao dahil walang ilaw. "May kaduda-duda talaga sa lalaking to eh," sabik na sabi ni Charlene sa sarili habang maingat na sumusunod. Nagtatago sa likod ng mga nakaparadang sasakyan at mga halaman. Nang makarating si Anthony sa pinakamadilim na bahagi ng iskinita, huminto ito. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang cellphone. Sumandal ito sa pader at may tinawagan. Lumapit si Charlene. Mabilis na nagtago si Charlene sa likod ng isang malaking drum ng tubig. Pinipigilan ang kanyang paghinga para marinig ang usapan. "Ano ang balita sa Italia?" tanong ni Anthony. Ang boses nito mas malamig pa kaysa sa pinapakita nito sa kanila at ang bigkas niya ay madiin na parang may kakaibang accent. "Nalaman ba ng pamilya ng mga Gambino kung nasan ako?" May nagsasalita sa kabilang linya, ngunit hindi ito marinig ni Charlene. "Mabuti naman. Mananatili muna ako rito sa Pilipinas hanggat hindi pa malinis ang sitwasyon sa Milan. Sabihin mo sa mga tauhan natin na huwag munang gagawa ng ingay. Ang sino mang magtangka na magbenta ng impormasyon tungkol sa lokasyon ko
Alam mo na kung anong dapat gawin sa kanila. Napakunot ang noo ni Charlene. Italia, Milan? Mga tauhan? Ano ba talagang trabaho ng lalaking to? Baka naman call center supervisor siya. Komportabling hula ng kanyang utak. Pero ang mga sumunod na salita ni Anthony ang tuluyang bumasag sa kanyang mga simpleng hinala. Siguraduhin mong walang makakalapit sa pamilyang nagpapatuloy sa akin dito. Ang matanda at ang anak niyang babae. Walang dapat mangyaring masama sa kanila. At kung may makapasok na kalaban, unahin na ninyong itumba bago pa sila makalapit sa bahay. Nanigas si Charlene sa kinatatayuan niya. Assassin? Itumba? At tungkol naman sa babaeng kasama ko rito. Narinig ni Charlene ang bahagyang pagtawa ni Anthony sa kabilang linya. Medyo agresibo siya. Ninakaw niya ang mga damit ko kanina. Para lang mapilitan akong ipakita sa kanyang tinatago ko. Kung kailangan ko ring mag-ingat sa kanya. Hoy! Hindi kaya! Muntik nang maisigaw ni Charlene sa tindi ng inis niya. Ngunit mabilis niyang natakpan ng sariling bibig. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Ipinagmamalaki pa sa ibang tao ang maling akala. Matapos ang ilang minuto, ibinaba na ni Anthony ang tawag at nagsimulang maglakad pabalik. Sa taranta ni Charlene, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Nadapa pa nga ng bahagya sa tsinelas niya. Ngunit nagawa niyang makapasok sa kusina bago pa man makarating ang lalaki. Dahil sa lecheng yun, mapapahamak pa ako. Ito ang bulong ni Charlene sa sarili. Habang kumakain ng hapunan, kasama ang kanyang tatay at si Anthony, hindi mapakali si Charlene. Panayang sulyap niya kay Anthony na tahimik lang na kumakain ng pinakbet. Ngayong may ideya na siya na baka may kinalaman ito sa mga illegal na gawain. O baka naman isa itong gangster. Lalong nadagdagan ng kaba niya. Charlene anak, bakit parang hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? May masakit ba sa'yo? Wala po tay. May iniisip lang ako tungkol sa mga bayarin natin. Pagsisinungaling ni Charlene habang ang mga mata nananatiling nakadikit kay Anthony. Ibinaba ni Anthony ang kanyang kutsara at tinidor bago tumingin ng diretso kay Charlene. At kung tungkol sa pera ang iniisip mo, binayaran ko ng tatay mo para sa susunod na 3 buwan, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Aba, salamat talaga Anthony, napakalaking tulong nito sa amin. Masayang sabi ni Mang Chodoro. O sige, mauuna na ako sa sala para manood ng balita. Kayo na munang bahala rito sa kusina. Nang makalabas si Mang Chodoro, naiwan ang dalawa sa hapagkainan. Ang katahimikan muling binalot ng matinding tensyon. Hindi nakatiis si Charlene. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mesa at bumulong ng mahina. Sino ka ba talaga? Ako si Anthony. Yan ang alam ng tatay mo. At yan lang ang kailangan mong malaman. Narinig kita kanina sa eskinita. Deklara ni Charlene na ikinagulat ng bahagya ni Anthony. Bagamat mabilis din itong naitago ang reaksyon sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. May narinig akong Milan, mga tauhan at asasin. Ano ka ba talaga? Isa ka bang takas na kriminal? At kung may panganib kaming kakaharapin dahil sa'yo, mas mabuting umalis ka na rito. Tinitigan siya ni Anthony ng matagal. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumayo, lumapit sa pwesto ni Charlene at dinala ang kanyang 2 kamay sa magkabilang gilid ng upuan ng dalaga, dahilan para makorner ito. Napakapakailamera mo talaga, Charlene. Bulong ni Anthony. Ang muka, ilang pulgada na lang ang layo sa muka ng babae. Pero dahil alam mo na ang ilang detalye, bibigyan kita ng babala. Oo, may mga taong naghahanap sa akin. At oo, papanganib ako. Pero habang narito ko, ligtas kayo ng tatay mo. Ang kailangan mo lang gawin, manahimik ka. Magkunwaring walang alamat. Muling sumulyap si Anthony sa mga labi ni Charlene bago bumaba ang tingin nito sa katawan nito. Huwag mo nang tatangkain na itago ulit ang mga damit ko para lang makuha ang atensyon ko. Masunuri naman akong lalaki kung pakikiusapan ng maayos. Ang kapal talaga ng mukha mo. Gigil na sabi ni Charlene. Pilit na itinutulak ang mukha ng lalaki palayo. Umalis ka nga sa harap ko, maghuhugas ako ng pinggan. Tumawa ng mahina si Anthony. Ngayon lang narinig ni Charlene at sa kabila ng kanyang galit, tila may kakaibang kiliti itong idinulot sa kanyang puso.
Tumalikod na ang lalaki at pumasok sa kwarto. Iniwan si Charlene na hawak muli ang kanyang namumulang muka. Lumipas ang 2 araw na medyo mapayapa ang takbo ng buhay nila kahit na naiinis si Charlene. At mas maayos sana kung hindi lang kasama ang mga palihim na nakakatunaw na sulyap ni Anthony tuwing magkakasalubong sila. Mas lalong naging maingat si Charlene na sa tuwing lalabas siya ng kanyang silid, sinisiguro niyang maayos ang kanyang suot at hindi siya basta-basta lilingon sa direksyon ng kwarto ng lalaki. Natatakot siyang baka isipin na naman ito na may iba siyang balak. Isang hapon, habang si Mang Teodoro ay nasa labas para dumalo sa pulong ng barangay, naiwan na naman ang 2. Katatapos lang maglinis ni Charlene sa banyo nang mapansin niyang may iniwan si Anthony na isang pirasong kulay itim na t-shirt sa ibabaw ng washing machine. Aha, may naiwan ka ring ebidensya ng kalat mo, bulong ni Charlene. Dahil ayaw niyang muling mapagbintangan na nagnanakaw ng saplot, nagpa siyang kumatok na lang sa kwarto nito para iabot ang damit. Lumapit siya sa pinto at kumatok ng 3 beses. Anthony, may naiwan kang damit dun sa labas, iabot ko lang. Walang sumasagot. Kumatok ulit siya, mas malakas na sa pagkakataong to. Hoy suplado, naririnig mo ba ako? Huwag mo nga akong maisnab-isnab dyan, baka ihagis ko talaga to sa bubong. Dahil wala pa ring tugon at medyo nakabukas naman ang bahagya ang pinto, itinulak ito ni Charlene. Papasok ako ha, iiwan ko lang to sa... Hindi natapos ni Charlene ang kanyang salita dahil sa kanyang nadatnan. Walang tao sa kama, pero sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng bintana, nakabukas ang malaking itim na bag na laging dala ni Anthony. Doon ay nakalatag ang 3 piraso ng makikintab at itim na baril, ilang piraso ng relo at mga papeles. Sus ko po, napasinghap si Charlene, mabilis na napatakip sa kanyang bibig. Totoo nga ang lahat ng narinig niya. Ang lalaking natutulog lang ilang metro ang layo sa kwarto niya gabi-gabi ay isang taong may hawak na mga bagay na sa pelikula lang niya nakikita. Sa tindi ng kabog ng kanyang dibdib, dahan-dahan siyang napaatras. Ngunit sa kanyang kamalasan, nasagi ng kanyang siko ang isang plurera sa gilid ng pinto. Bago pa man tuluyang bumagsak ang plurera sa sahig, isang mabilis na anino ang sumulpot mula sa likuran niya. Sa isang kurap ng mata, naramdaman na lang ni Charlene na may humila sa kanyang bewang. Binuhat siya ng bahagya at mabilis na isinara ang pinto ng kwarto gamit ang isang paa. Sinong nagsabi sa iyo na pwede kang pumasok dito? Bulong ng isang boses sa mismong tenga niya. Naramdaman ni Charlene ang malamig na bakal sa kanyang tagiliran. Nang lingunin niya ito, hawak na ni Anthony ang isa sa mga baril nito. Habang ang isa nitong kamay, mahigpit na nakapulupot sa kanyang bewang para hindi siya makagalaw. Anthony, yung damit mo lang naman ang ibabalik ko. Nauutal at halos maiyak na sabi ni Charlene. Sumpaman, wala akong ibang ginalaw. Huwag mo kong barilin, marami pa kaming utang ni tatay. Tinitigan ni Anthony ang mukha ni Charlene. Nakita niya ang takot sa mga mata ng dalaga, ang panginginig ng labi nito, at ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib dahil sa kaba. Unti-unting lumambot ang matitigas na reaksyon sa mukha ng lalaki. Ibinaba niya ang baril at itinabi ito sa kanyang likuran bago binitawan ng pagkakahawak sa baywang ni Charlene. Huwag kang umiyak, hindi naman kita babarilin. Bawi ni Anthony, bagamat naroon pa rin ang seryosong tono. Pero binalaan na kita noon, Charlene. Ang mga bagay na nakikita mo rito, hindi para sa mga ordinaryong tao na tulad mo. Napaupo si Charlene sa gilid ng kama. Hinahabol ang kanyang hininga habang hawak ang kanyang magkabilang balikat. Paano akong hindi matatakot? May mga baril ka. Ano ba talagang balak mo sa amin ng tatay ko? At kung gagamitin mo lang kaming pain sa mga kaaway mo, sabihin mo na ngayon para makalipat kami ng bahay. Humarap si Anthony sa kanya. Sumandal ito sa lamesa kung nasaan ang mga armas at pinag-krus ang mga braso. Kung gusto ko kayong gamitin, matagal ko nang ginawa yun. Manahimik ka na lang at walang mangyayaring masama sa'yo. Ipinapangako ko yan sa ngalan ng pamilya ko. Pamilya? Mafia family? Lakas loob na tanong ni Charlene, pinupunasan ng kaunting luha sa gilid ng kanyang mata. Bahagyang umiti si Anthony. Isang ngiti na hindi na pangaasar
kundi may kasamang kaunting paghanga sa lakas ng loob ni Charlene sa kabila ng takot nito. Matalino ka naman pala. Kaya wag mo nang subukan ng pasensya ko sa pamamagitan ng pagtatapon muli ng gamit ko. Naiintindihan mo? Napasimangot si Charlene. Unti-unting bumabalik ang kanyang natural na kamalditahan. Nagawa mo pang magbiro sa lagay na to, no? At saka kasalanan mo rin naman. Dahil kung hindi ka ba naman kasi suplado at bastos nung unang araw, hindi ko naman iisiping gantihan ka. Bastos? Ipinakita ko lang naman sa iyo ang hinahanap mo dahil akala ko may gusto ka sa akin. Wala nga akong gusto sa'yo. Ang filingero mo ring mafia boss ka no? Porkit maganda ang katawan mo at hindi maituloy ni Charlene ang sasabihin. Dahil bigla na namang pumasok sa isip niya ang eksena ng araw na iyon. Humakbang si Anthony papalapit sa kanya. Unti-unting pinaliliit ang distansya nilang dalawa hanggang sa maramdaman na naman ni Charlene ang katawan nito. At ano? Mapanghamong tanong ni Anthony. Nakatitig ng diretso sa namumulang mukha ng dalaga. Ipagpatuloy mo ang sinasabi mo. At ang lakas ng loob mong manakot. Sigaw ni Charlene, sabay tayo at mabilis na lumabas ng kwarto. Halos maiwan ang tsinelas niya sa pagmamadali niya. Naiwang nakatayo si Anthony sa loob ng silid. Dahan-dahang napahawak sa kanyang t-shirt na iniwan ni Charlene sa kama. Sa unang pagkakataon, matapos ng maraming buwan ng pagtatago at pakikipaglaban sa mga kaaway, nakaramdam siya ng totoong saya. Saya na dala ng isang babaeng walang ibang sandata kundi ang kanyang kadaldalan at kasungitan. Kinabukasan, pumunta si Charlene sa palengke para mamili ng mga sangkap para sa tanghalian. Dahil wala si Mang Teodoro, ay mag-isa siyang naglalakad, bit-bit ang dalawang mabibigat na bayong. Habang naglalakad sa tabi ng daan, biglang may humintong isang magarang itim na kotse sa kanyang tapat. Bumaba ang bintana nito at lumantad ang mukha ni Anthony na may suot na itim na sunglasses. Sumakay ka na. Ayoko, baka mamaya mapagkamalan pa akong kasabwat sa kung anong krimen. Pagtanggi ni Charlene, patuloy sa paglalakad kahit hirap na hirap sa mga bitbit. Hindi sumagot si Anthony. Bumaba ito ng kotse. Kinuhang dalawang mabigat na bayong mula sa mga kamay ni Charlene nang walang kahirap-hirap at isinakay ito sa backseat. Pagkatapos, binuksan ito ang pinto ng passenger seat para sa kanya. Sasakay ka ba o bubuhatin pa kita? Dahil sa takot na totoong buhatin siya nito sa harap ng maraming tao sa palengke, padabog na sumakay si Charlene. Pagkaandar ng sasakyan, tahimik lang silang dalawa. Hanggang sa mapansin ni Charlene na hindi pamilyar ang daan na kanilang tinatahak. Hoy, daan sa amin to Saan tayo pupunta? May bibilhin lang ako. Huminto sila sa isang malaking mall sa syudad. Pagkababa ng kotse, dinala ni Anthony si Charlene sa isang mamahaling butik ng mga damit ng babae. Naguluhan si Charlene habang pinapanood ang lalaki na pumipili ng mga blusa at palda. Para kanino yan? May girlfriend ka na rito? Tanong ni Charlene. Biglang nakaramdam ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Ano naman kung may girlfriend siya? Saway niya sa sarili. Tumingin sa kanya si Anthony. Ibinaba ang isang kulay pulang bestida sa tapat ng katawan ni Charlene para sukatin ang laki nito. Para sa ito. Sa akin, bakit naman ako bibigyan ng damit ng isang katulad mo? Inilapit ni Anthony ang kanyang muka sa tenga ni Charlene habang kunwaring nag-aayos ng mga damit sa rack. Para may maisusuot ka kapag itinatapon ko ang mga damit mo sa susunod. At saka, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa gamit ang isang mapang-asar na tingin. Mas gusto kong makita kang maayos ang suot kapag pinapanood mo ko. Napakayabang mo talaga! Asik ni Charlene, ngunit deep inside, ang kanyang puso nagwawala na sa tindi ng kilig at gulat. Habang nagbabayad si Anthony sa counter, may lumapit na isang matangkad at gwapong sales assistant kay Charlene para mag-alok. Miss, bagay po sa inyong kulay ng damit na pinili ng kasama nyo. At kung gusto nyo, may iba pa kaming stock sa loob. Salamat, sige, patingin naman. Hindi pa natatapos ng sales assistant ang kanyang sasabihin nang biglang sumulpot si Anthony sa tabi ni Charlene. Inilagay nito ang isang kamay sa likod ng baywang ng dalaga.
Humakbang ng napakalapit at tinitigan ng sales assistant ng isang napakalamig at nakakamatay na tingin. Ang tingin na handang magpasabog ng gusali. Tapos na kaming mamili. Huwag mo na siyang kausapin. Maotoridad na sabi ni Anthony sa empleyado na biglang namutla at napaurong sa takot. Hinaltak ni Anthony si Charlene palabas ng shop. Habang naglalakad sa hallway, hindi mapigilan ni Charlene ang mapangiti habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Silosa ka pala, Mr. Mafia. Kantsaw ni Charlene. Huminto si Anthony. Binitiwan ng pagkakahawak sa kanya at tumingin ng diretso. Hindi ako nagsiselos. Pinoprotektahan ko lang ang pag-aari ko. Anong pag-aari? Hindi mo ko pag-aari. Pansamantala, habang nakatira ako sa bahay ninyo, lahat ng kasama ko responsibilidad ko. Kasama ka na roon. Seryosong saad nito, pero may kasamang malambot na kislap sa mga mata na naging sapat para tuluyang matunaw ang natitirang inis sa puso ni Charlene. Naging mabilis ang paglipas ng araw at ang dating malamig na kapaligiran ni Mang Teodoro ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Si Anthony na dating halos hindi lumalabas ng silid kundi para kumain ay mas madalas na ngayong nakikitang nakaupo sa sala. Nagbabasa ng dyaryo o kaya naman tahimik na pinapanood si Charlene habang nag-aayos ng gawaing bahay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Mang Teodoro, hindi dalawin ng antok si Charlene. Lumabas siya ng kwarto para uminom ng tubig. Patay ang lahat ng ilaw sa bahay, maliban sa maliit na bumbilya sa kusina. Pagdating niya sa lababo, nagulat siya nang makita ang isang matangkad na anino na nakatayo malapit sa bintana. Nakatingin sa labas habang humihit-hit ng sigarilyo. Hindi ka ba makatulog? Mahinang tanong ni Charlene para hindi magising ang kanyang tatay. Ibinaba ni Anthony ang sigarilyo at dahan-dahang lumingon. Sa dilim, kitang-kita pa rin ang talas ng kanyang mga mata. Masanay ako sa gabi. Sa mundong pinanggalingan ko, ang pagtulog ng mahimbing na pwedeng magdulot ng kamatayan. Lumapit si Charlene, hawak ang kanyang baso ng tubig. Sa unang pagkakataon, nakita niyang kaunting lungkot sa mga mata ng lalaki. Palagi ka bang natatakot para sa buhay mo? Humakbang si Anthony, papalapit sa kanya. Ang init ng katawan nito ay agad na pumatay sa malamig na hangin ng gabi. Hindi takot ang nararamdaman ko, Charlene, kundi pagod. Pagod na sa mga taong walang ibang gustong gawin kundi kunin ang posisyon ko, ang kapangyarihan ko. Tinitigan niya ng matagal ang mukha ng dalaga. Pero simula nang mapadpad ako rito, parang nakalimutan ko kung paano maging alerto. Masyadong mapayapa at ang ingay ng kadaldalan mo. Ayos lang sa akin. Naramdaman ni Charlene ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Binubola mo ba ako, Mr. Mafia? Bahagyang umiti si Anthony. Ngiti na nagpapalambot sa kanyang mapanganib na anyo. Inabot niya ang kamay ni Charlene na nakahawak sa baso't marahan itong piniga. Sinasabi ko lang ang totoo. Kaya kung maaari, huwag mo kong lalayuan. Dahil oras na lumayo ka, baka tuluyan ko nang makalimutan kung paano maging tao. Bago pa man makasagot si Charlene, biglang nanigas ang buong katawan ni Anthony. Ang malambot na kislap sa kanyang mga mata, naglaho sa isang kurap ng mata. Napalitan ng pamilyar na bagsik na nakita ni Charlene noong una. Ang bilis nitong magbago ng mood. Mabilis na binitiwan ni Anthony ang kamay ng dalaga at hinila ito sa kanyang likuran, habang ang isa nitong kamay otomatikong bumunot ng baril na nakasukbit sa kanyang likurang baywang. Anthony, bakit? Shh! Huwag kang maingay. Ang boses ay seryoso. May tao sa labas ng bakod nyo. 3 sila at hindi sila kung sino lang. Nanlaki ang mata ni Charlene sa tindi ng kabang naramdaman niya. Sa bintana ng kusina, nakita niya ang marahang paggalaw ng mga halaman sa kanilang bakuran. May 3 anino na mga kalalakihan na may hawak na mahahabang bagay, mga baril na may silencer. Diyos ko, si tatay. Manatili ka rito. Huwag kang aalis. Hindi ka nila makikita rito. Utos ni Anthony habang ikinasa ang kanyang sariling baril. Pupuntahan ko ang tatay mo. Sasamahan kita. Sinabi ng wag.
Medyo madiing bulong ni Anthony bago mabilis na gumapang patungo sa kwarto ni Mang Teodoro. Subalit bago pa man makarating si Anthony, narinig ang malakas na pagkabasag ng salamin na naroon sa sala. Nakapasok na ang mga kalaban. Dahil sa tindi ng takot para sa kanyang ama, hindi nakinig si Charlene sa utos ni Anthony. Dinampot niya ang pinakamalaking kawali sa tabi ng kalan at ang isang bote ng toyo na pwedeng ibato sa mga pumasok. Isang lalaking nakabonet ang dahan-dahang pumasok sa kusina. Nakatutok ang baril sa paligid. Hindi ito napansin ni Charlene na nakatago sa likod ng pinto ng refrigerator. Sa pagiging alerto ni Charlene, walang takot na iniangat ni Charlene ang kawali at buong lakas na inihampas ito sa likod ng ulo ng lalaki. Ang tunog ng bakal na tumama sa bungo ay umalingaw-ngaw sa kusina. Napamura ang lalaki at napaatras, ngunit hindi ito tuluyang natumba. Lumingon ito kay Charlene ng may galit na mga mata at itinutok ang baril sa dalaga. "Katapusan mo na, pakailamera," asik ng lalaki. "Charlene, dapa!" sigaw ng isang boses mula sa pasilyo. Mabilis na napadapa sa sahig si Charlene. Kasunod nito ang magkakasunod na mahihinang tunog ng putok ng baril. Ang mga bala mula sa baril ni Anthony ay tumama ng eksakto sa dibdib ng kalaban. Dahilan upang tuluyan itong bumagsak sa sahig ng walang buhay. Bago pa man makabangon si Charlene, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na braso na binuhat siya paitaas at isinandal sa dingding. Si Anthony, hingal na hingal, ngunit ang mga mata puno ng matinding pag-aalala habang sinusuri ang buong katawan ng babae. "Baliw ka ba? Sinabi kong huwag kang aalis dito. Paano kung natamaan ka? Paano kung napatay ka nila?" Nakita kong papasok siya, kaya hinampas ko ng kawali. At saka, nasan si tatay? "Ligtas ang tatay mo. Nasa ilalim siya ng kama. At binantayan siya ng isa sa mga tauhan ko na kararating lang." Paliwanag ni Anthony, habang unti-unting humuhupa ang kanyang galit nang makitang walang galos ang dalaga. Biglang narinig ang mga sirena ng pulis sa labas ng subdivision. Mukhang tumawag ng saklolo ang mga kapitbahay dahil sa kakaibang mga kilos ng mga sasakyan sa labas. Tumingin si Anthony sa bintana. Pagkatapos, muling binalingan si Charlene. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata na nagpapakaba sa dibdib ng babae. "Nahanap na nila ako, Charlene. Hindi naligtas para sa inyo kung mananatili pa ako rito. Kailangan ko nang umalis bago pa mag-imbestiga ang mga otoridad." "Aalis ka? Paano? Paano mga damit mo? Paano ang kasunduan natin?" Inilapit ni Anthony ang kanyang muka. Hinawakan na magkabilang pisngi ni Charlene at sa isang mabilis ngunit punong-puno ng emosyong galaw, iniwan niya ang isang mabilis na halik sa noo ng dalaga. "Itabi mo ang mga damit ko, Charlene, dahil babalik ako para kunin ang mga yan. Kasama ka." Bulong ng mafia boss bago mabilis na tumalon palabas ng bintana ng kusina at naglaho sa dilim ng gabi. 3 buwan nang mabilis na lumipas, matapos ang gabing yon, ang buhay ni na Charlene at Mang Teodoro ay bumalik sa normal. Bagamat may kaunting pagbabago, ang kanilang maliit na bahay ay palihim na binabantayan ng mga sasakyan na nakaparada sa dulo ng kalsada. Isang patunay na kahit wala si Anthony, hindi nito pinabayaan ang kanilang kaligtasan. Naglilinis si Charlene sa sala. Hawak ang pamilyar na itim na t-shirt ni Anthony na hindi niya ipinamahagi sa charity. Palihim niya itong inaamoy tuwing gabi kapag hindi siya makatulog. "Mismo na siya, no? Mabait naman pala ang batang yon. Sadyang marami lang kaaway sa negosyo niya." Biro ni Mang Teodoro habang nagtitimpla ng kape. "Hindi ko siya mistay. Ang yabang kaya nun." Pautot na sagot ni Charlene, bagamat namumula ang kanyang mga pisngi. Nang biglang may humintong isang mahabang convoy ng mga itim na SUV sa tapat ng kanilang gate. Mas marami at mas magara kaysa mga nakaraang buwan. Bumukas ang pinto ng panggit ng sasakyan at bumaba ang isang lalaking nakasuot at tie. Maayos ang gupit ng buhok at may hawak na isang malaking bouquet ng mga pulang rosas. Si Anthony. Dire-diretso itong naglakad papasok sa kanilang bakuran. Walang bakas ng pagtatago. Pagpasok niya sa pintuan ng sala, binalingan niya agad si Charlene na nakatayo, hawak pa rin ang lumang t-shirt nito.
Malinis na ang sitwasyon sa Italia. Ako na ang opisyal na pinuno ng buong pamilya. Deklara ni Anthony habang ibinibigay ang mga rosas kay Charlene. Oh, ano ngayon kung boss ka na roon? Bakit ka bumalik dito? Ngumiti si Anthony, ang pamilyar na mapang-asar, ngunit nakakatunaw ng ngiti na matagal nang hinahanap-hanap ni Charlene. Humakbang siya papalapit at hinawakan ng bewang ng dalaga. Sa harap mismo ng kanyang tatay na ngayon, nakangisi lang habang umiinom ng kape. Bumalik ako para sa dalawang bagay. Una, para kunin ang mga damit ko. At ang pangalawa, lakas loob na tanong ni Charlene, nakatitig sa mga mata ng lalaki. Inilapit ni Anthony ang kanyang mga labi sa tenga ng dalaga. Pangalawa, para ipakita sa iyo na pwede mo kong habulin ng buong puso ko. Handa ako magtayo ng kaharian dito sa tabi mo. Ang kapal talaga ng mukha mo, Anthony. Sigaw ni Charlene, ngunit sa pagkakataong to, hindi na niya itinulak ang lalaki. Sa halip, isinubsob niya ang kanyang muka sa malapad nitong dibdib, habang ang buong bahay na puno ng tawanan, kilig at ang pangako ng isang magulo ngunit masayang simula. Hindi maikakaila ang tindi ng kilig na bumalot sa buong sala. Pero dahil si Charlene ang reyna ng sarili niyang teritoryo, mabilis niyang binawi ang kanyang sarili. Itinulak niya ng bahagya ang dibdib ni Anthony na mas mukhang lumapad pa ata pagkatapos ng 3 buwan sa Italia at tiningnan ito ng pamiwang. Sandali nga lang, Mr. Mafia Boss. Asik ni Charlene habang ang isang kamay ay hawak ang bouquet ng mga rosas na halos singlaki ng kanyang kalahating katawan. Ang lakas ng loob mong pumasok dito na parang ikaw ang may-ari ng subdivision. Sino bang nagsabi sa'yo na pwede mo kong yakapin ng ganyan, ha? Bahagyang itinaas ni Anthony ang kanyang kaliwang kamay. Ibinaba niya ang kanyang shades at isinabit ito sa bulsa ng kanyang mamahaling suit. Wala nang bawal sa akin. At saka base sa higpit ng hawak mo sa t-shirt ko kanina bago ko pumasok, mukhang hindi mo naman kailangan ng permiso. Aba? Napatingin si Charlene sa kanyang kamay. Hawak pa rin pala niya ang lumang itim na damit ng lalaki. Mabilis niya itong itinago sa kanyang likuran, habang ang muka nag-init na naman sa hiya. Ito ba? Lalaban ko lang dapat to. Akala ko kasi basahan. Narinig nila ang mahinang ubo ni Mang Teodoro sa gilid, na tila ba kanina pa nagpipigil ng tawa habang pinapanood ang dalawa. Mukhang maayos naman ang lagay mo, Anthony. Maupo ka muna. Charlene anak, ipagtimpla mo nga ng Diyos ang bisita natin. Mukhang napakahaba ng biniyahe niya mula sa Europa. Huwag na po, Mang Teodoro. Magalang na sagot ni Anthony. Sa isang kurap ng mata, ang nakakatunaw at mapang-asar na ekspresyon nito, napalitan ng formal at kagalang-galang na mukha habang humaharap sa matanda. Narito po ako hindi bilang isang bisita. Narito ako para tuparin ang pangako ko bago ko umalis. Naupo si Anthony sa lumang silya sa sala. Sa kabila ng kanyang mamahaling suot na gawa pa yata sa pinakamataas na uri ng tela sa Milan, wala siyang reklamo na umupo sa plastic na silya ni Mang Teodoro. Anong pangako? Tanong ni Charlene habang dahan-dahang lumalapit sa tabi ng kanyang tatay. Dala pa rin ang mga rosas. Tumingin sa kanya si Anthony. Na mananatili ako rito para siguraduhing ligtas kayo. At dahil tapos na ang gulo sa pamilya ko sa Italia, nagpasya akong dito na itayo ang sentro ng mga legal na negosyo ko sa Asia. Ibig sabihin, kailangan ko uli ng matutuluyan. At talaga namang dito mo pa naisipang tumuloy sa maliit naming bahay? Dahil walang Charlene sa BGC. Simpleng sagot ni Anthony. Napatahimik si Charlene. Ang kanyang dila umurong yata dahil maging si Mang Teodoro napangiti na lang at napailing. Pero sa pagkakataong to, hindi lang ako basta uupa. Patuloy ni Anthony habang tumatayo at naglalakad patungo sa kusina. Hinubad niya ang kanyang suit jacket. Malinis na isinabit ito sa likod ng sofa at nagsimulang mag-roll ng kanyang manggas hanggang siko na naglantad sa kanyang matitigas na braso at ilang permanenteng hilom ng sugat mula sa kanyang mga nakaraang laban. Ako nang gagawa ng mga gawaing bahay na dati mong inirereklamo. Ituturing ko itong training para sa pagiging mabuting asawa ko sa hinaharap. Asawa? Halos maibuga ni Mang Teodoro ang iniinom nitong kape. Habang si Charlene naman muntik nang mabitiwan ng mga bulaklak. Kinabukasan, napatunayan ni Charlene na seryoso nga si Anthony sa kanyang sinabi.
Pagsapit ng 6:00 ng umaga, nagising siya sa tunog ng kaluskos sa likod bahay. Pagbukas niya ng pinto ng kusina, halos malaglag ang kanyang panga sa kanyang nakita. Ang makapangyarihang mafia boss na may hawak ng buhay ng libu-libong tao sa iba't ibang bansa ay kasalukuyang nakaupo sa isang maliit na bangko sa harap ng washing machine. May suot itong apron na kulay pink na pag-aari ni Charlene at seryosong nagkukuskus ng mga basahan gamit ang bareta ng sabon. Sa labas ng kanilang gate, may 2 nakatitig na lalaki na nakasuit at may earpiece ang mga bodyguard ni Anthony na mukhang hindi rin alam kung paano magre-react sa nakikitang estado ng kanilang pinuno. "Anthony, ano yan?" tanong ni Charlene habang nagpupunas pa ng mga mata. Lumingon si Anthony, seryoso pa rin ang muka. "Naglalaba. Sabi mo nung nakaraan, tamad ako at hindi tumutulong sa bahay. Sinisiguro kung walang dumi na may iwan dito." Lumapit si Charlene at tiningnan ng palanggana. "Pampalambot ng tela ang nilagay mo, hindi detergent. At saka, bakit pati ang mga medyas ni tatay isinama mo sa mga puti?" Kumunot ang noo ni Anthony. Tila na insulto ang kanyang diskarte sa unang pagkakataon. "Sa Italia ganito." "Dahil may mga katulong ka roon, Mr. Mafia." Natatawang sabi ni Charlene. Umupo siya sa tabi nito at kinuha ang sabon mula sa kamay ng lalaki. "Ganito kasi yan, tingnan mo." Habang maingat na ipinapakita ni Charlene ang tamang pagpiga at pagpapakula ng sabon, hindi naman sa damit nakatingin si Anthony. Ang kanyang mga mata nakatitig lang sa mukha ni Charlene sa kung paano gumalaw ang mga labi nito habang nagrereklamo at sa kung paano tumatama ang sinag ng araw sa buhok ng dalaga. "Nakikinig ka ba?" untag ni Charlene, napansin ang titig ng lalaki. Oo," sagot ni Anthony. Ang boses ay muling naging mababa at puno ng kakaibang emosyon. "Sinasabi ko sa sarili ko na mas maganda ka pala kapag bagong gising." Mabilis na isinawsaw ni Charlene ang basahan sa tubig at pinatalamsikan nito ang mukha ni Anthony. "Umagang-umagang landi mo." Tumawa ng mahina si Anthony. Pinunasan ng tubig sa kanyang mukha gamit ang dulo ng pink na apron. Sa sandaling yon, walang sino mang makakapagsabi ng lalaking to ay ang kinatatakutan ng mga sindikato sa Milan. Siya lang ay isang simpleng lalaki na handang matutong maglaba para lang sa babaeng nagpabago ng kanyang takbo ng mundo. Matapos ang 1 linggong pananatili ni Anthony sa kanilang bahay, nagpasya ang dalawa na maupo sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan. Matapos ang mahabang araw ng pagtuturo kay Anthony ng mga simpleng gawain, tulad ng pagbili sa tingi-tinging tindahan at paggamit ng tabo, ito ang unang pagkakataon na naging tahimik silang dalawa. "Hindi ka ba talaga nanamlay rito?" tanong ni Charlene habang nakatingin sa mga bituin. "Mula sa malalaking mansyon at mamahaling kotse, napunta ka sa isang maliit na compound na maingay ang mga manok ng kapitbahay tuwing madaling araw." Humarap sa kanya si Anthony. Inabot niya ang kamay ni Charlene na nakapatong sa kanyang tuhod at marahan itong pinaglaruan gamit ang kanyang mga daliri. "Nung una akong dinala rito ng mga tauhan ko para magtago. Akala ko, ito ang pinakamalalang parusa na matatanggap ko. Pero nang makita ko kung paano ka mag-alaga sa tatay mo, kung paano ka lumaban para sa maliit mong buhay na walang takot, natanto ko na ang mansyon ko sa Italia. Dito ko lang naramdaman na may nagmamalasakit sa akin bilang Anthony, hindi bilang boss na kailangang katakutan." Patuloy ng lalaki. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Charlene, sapat na para maramdaman ng dalaga ang kanyang mainit na paghinga. "Kaya kahit itapon mo pa ang lahat ng saplot ko araw-araw, o kahit hampasin mo pa ako ng kawali, hindi ako aalis sa tabi mo. Maliban na lang kung sasabihin mong hindi mo ko gusto." Naramdaman ni Charlene ang kaunting luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang takot sa mundong ginagalawan ng lalaki, tuluyang naglaho dahil sa higpit ng hawak nito sa kamay niya. "Sino bang nagsabing hindi kita gusto? Suplado ka lang naman nung una pero mukhang masasanay na rin ako sa kusungitan mo." Ngumiti si Anthony, ang pinakamatamis ng ngiti na nakita ni Charlene sa buo niyang buhay. Dahan-dahan nitong inilapit ang kanyang mga labi sa mga labi ni Charlene.
Iniwan nilang isang pangako na walang sino mang mafia o panganib ang pwedeng bumasag. Kung tatanungin si Charlene nung unang linggo kung paano niya ilalarawan si Anthony, ang isasagot niya ay isa itong pader. Pero nitong mga nakaraang araw, napapansin niyang unti-unti nang nagkakaroon ng lamat ang pader na iyon. Hindi dahil nasisira, kundi dahil lumalabas ang isang version ni Anthony na hindi niya akalaing nag-i-exist. Isang tanghali, habang nag-aayos si Charlene ng mga paninda sa maliit nilang sari-sari store, napansin niyang lumabas si Anthony. Wala na ang formal suit nito, naka-shorts na lang ito at puting sando. Pero kahit ganoon, mukha pa rin itong modelong naliligaw sa barangay. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Charlene habang nag-aayos ng mga nakasabit na shampoo. Sa kanto, bibili ng yelo. Maikling sagot ni Anthony. Naroon pa rin ang seryosong tono ng boses. Pero wala nang nakakatakot na ekspresyon na parang laging may papatayin. Oh, heto ang pera. Huwag mong kalimutang humingi ng sukli ha. Baka dalahin mo na naman dyan sa ugali mong mafia na hindi pumapansin ng barya. Tinitigan lang siya ni Anthony ng matagal. Sa halip na sumagot ng pabalang o magsuplado, dahan-dahan itong lumapit sa bintana ng tindahan. Inabot niya ang barya. Pero sa pagkakataong to, sinadya nitong haplusin ang mga daliri ni Charlene. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lumambot. Isang ekspresyong pilit nitong itinago sa pamamagitan ng pagbaba ng kanyang tingin. Alam ko kung paano bumili ng yelo, Charlene. Huwag mo kong ituring na parang bata. Nang makaalis si Anthony, naiwang nakatayo si Charlene na hawak ang kanyang kamay. Anong nangyari ron? Bakit parang bumabait yata? Habang naglalakad si Anthony patungo sa kanto, ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa kakaibang kabog sa kanyang dibdib tuwing malapit siya kay Charlene. Sa mundong ginagalawan niya, bawal ang magkaroon ng emosyon. Ang emosyon ay kahinaan. Ito ang ginagamit ng mga kalaban para pabagsakin ng isang pinuno. Kaya naman sa loob ng maraming taon, sinunod niya ang batas ng kanyang pamilya na maging bato at maging manhid. Pero iba si Charlene. Ang kadaldalan nito, ang kawalan nito ng takot sa kanyang katayuan, at ang simpleng pag-aalaga nito sa kanya, unti-unting pumapasok sa mga depensa ng kanyang puso. Hindi pa niya kayang sabihin ng diretso ang nararamdaman niya. Dahil natatakot siya na baka ilagay lang niya sa panganib ang dalaga. Pero ang kanyang mga kilos, ang kusang nagbabadya ng katotohanan. Pagbalik niya sa tindahan, nakita niyang nahihirapan si Charlene na magbuhat ng isang malaking kahon ng mga soft drinks na kararating lang mula sa delivery truck. Bago pa man makahingi ng tulong ang dalaga, mabilis na sumulpot sa likod niya si Anthony. Nang walang kahirap-hirap, pinuhat ng lalaki ang kahon gamit ang isang kamay lang, habang ang isa nitong braso ay sumadya sa gilid ng bewang ni Charlene para iurong ito palayo sa mabigat na karga. Sabi ko naman sa'yo, kung may mabigat na bubuhatin tawagin mo ko. Kaya ko naman maliit lang naman to. Ibinaba ni Anthony ang kahon sa loob ng tindahan at humarap sa kanya. Punong-puno ng pawis ang noo ng lalaki. Dahilan para lalong bumalatay ang kakisigan nito. Kumuha si Charlene ng isang malinis na tuwalya at hindi na nag-isip. Dahan-dahan niyang pinunasan ng pawis sa noo ni Anthony. Naniga si Anthony sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata na natiling nakatitig sa mga mata ni Charlene. Nararamdaman niya ang malambot na dampi ng kamay ng babae sa kanyang balat. Sa puntong yon, gusto niyang sabihin ang lahat na gusto niya ito, na hindi niya na kayang isipin ang buhay niya kung wala ang ingay nito. Pero muli niyang ipinaloob ang kanyang emosyon. Salamat. Mahinang bulong ni Anthony bago mabilis na tumalikod at pumasok sa loob ng bahay para itago ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pagsapit ng gabi, naghanda na si Mang Teodoro para matulog. Kaya naman, naiwan na naman ang dalawa sa sala para mag-ayos ng mga natitirang paninda. Tahimik lang silang gumagawa. Pero ang pakiramdam sa pagitan nila, hindi na tulad ng dati na puro inis. May nabubuo ng isang maayos at komportabling katahimikan sa kanilang pagitan. Anthony, bakit nga pala hindi ka na bumalik sa Italia? Sabi mo maayos na ang gulo. Hindi mo ba namimiss ang pagiging boss? Umupo si Anthony sa tabi niya.
Kinuhang isang panulat at tinulungan ito sa pag-compute ng mga numero. Mas gusto ko rito. Bakit naman? Dahil ba masarap ang luto ko? Tumingin ng malalim si Anthony sa kanya. Ang mga mata nito, puno ng mga salitang hindi pa nito kayang bigkasin. Nais niyang sabihin na bumalik ako dahil hindi ko kayang mabuhay na walang ikaw. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig, salungat sa kanyang iniisip. Dahil mas madaling magbantay ng mga gamit ko rito. Lalo na kung ang magnanakaw, palaging nasa harap ko. Ang kapal mo talaga! Tawa ni Charlene, sabay hampas ng maliit na notebook sa braso ng lalaki. Hindi gumanti si Anthony. Hinayaan lang niya ang mahinang hampas ng babae. Habang ang kanyang kanang kamay, palihim na lumapit sa likod ng upuan ni Charlene. Tila ba gumagawa ng isang invisible na yakap na nagpapakita ng pagmamahal niya kahit hindi niya pa kayang sabihin ang salitang mahal kita. Ang buong pagkatao naman niya, matagal nang sumuko sa dalaga. Hindi nagtagal ang kalmadong gabi dahil kinabukasan, isang bagong hamon ang sumubok sa pasensya ng nagbabagong buhay na mafia boss. Araw ng Sabado at naisipan ni Charlene na magsuot ng isa sa bagong bestida na binili sa kanya ni Anthony. Isang simpleng kulay asul na damit na hapit sa kanyang bewang at abot hanggang tuhod. Tay, aalis lang ako saglit. May kukunin lang akong order ng sabon kay Aling Nena sa kabilang kanto. Paalam ni Charlene habang isinusuot ang kanyang paboritong tsinelas. Kababalik lang ni Anthony mula sa kanyang morning jogging. Nasandal siya sa hamba ng pinto ng kusina. May hawak na baso ng tubig. Nang mapansin ang bihis ng dalaga, biglang tumigil ang pag-inom niya. Ang kanyang mga mata, bumaba mula sa maayos na bagsak na buhok ni Charlene. Sa lapat ng damit nito hanggang sa nakalantad nitong mga binti. Sinong kasama mo? Wala, ako lang mag-isa. Kanto lang naman ah. Binitiwan ni Anthony ang baso nang medyo malakas sa lamesa. Dahilan upang lumikha ito ng may kalakasang tunog. Magpapalit ka ng damit mo, sasamahan kita. Aba, bakit naman ako magpapalit? Napakainit ng panahon at saka damit naman ito na ikaw ang bumili. Bakit ka nagagalit? Binuhat ko ang mga soft drinks kahapon para hindi ka mapagod. Hindi para magkaroon ka ng lakas na magpaganda at lumabas ng ganyan. Aba Anthony, selos ba yan? Akala ko ba protection lang ang ginagawa mo sa akin? Bakit pati personal kong ginagawa kasama na? Hindi sumagot si Anthony. Ngunit ang kanyang panga ay nagngalit at ang kanyang mga braso muling nag-cross sa kanyang dibdib sa mundong kinasanayan niya. Kapag may pag-aari kang mahalaga, tinatago ito sa isang ligtas na vault. At sa oras na ito, pakiramdam niya'y naglalakad ang pinakamahalagang vault ng buhay niya sa labas ng walang sapat na bantay. Manatili ka rito. Ako ang kukuha ng sabon. Utos ni Anthony sabay hablot sa listahan na hawak ni Charlene bago dire-diretsyong lumabas ng gate na ang suot sa paa ay ang lumang tsinelas ni Mang Teodoro na halatang maliit para sa kanya. Naiwang humahalakhak si Charlene sa sala. Suplado na siloso pa. Paano ka kaya kapag umamin ka na? Nasambit na lamang niya sa kanyang sarili. Pagsapit ng hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa pagbabago-bago ng panahon, sinumpong ng matinding ubo at lagnat si Charlene. Nakahiga lang siya sa kanyang kwarto, nakabalot ng makapal na kumot at tila ba walang lakas na bumangon kahit para uminom ng gamot. Tay, mahina niyang tawag pero naalala niyang umalis si Mang Teodoro para ihatid ang mga paninda sa kabilang barangay. Bumukas ang pinto ng kanyang silid ng dahan-dahan. Inasahan ni Charlene na ang kanyang tatay ang papasok. Ngunit ang bumadya sa liwanag ng pintuan ay ang matangkad na bulto ni Anthony. May hawak itong mangkok na may umuusok na sabaw at isang baso ng tubig kasama ang gamot. Uminom ka muna nito. Malumani na sabi ni Anthony. Lumapit siya sa gilid ng kamat na upo bago maingat na ipinatong ang mangkok sa bedside table. Anthony, huwag kang lumapit dito. Baka mahawa ka. Paos na bili ni Charlene. Pilit na itinataas ang kumot para takpan ng mukha niya. Ang isang mafia boss bawal magkasakit dahil baka sugurin ka ng mga kalaban mo kapag nanghina ka. Isang mahinang pitik sa noo ang isinalubong sa kanya ni Anthony. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dahil mas malakas ang immune system ko kaysa sa inyo. Dahan-dahang inakay ni Anthony si Charlene paitaas para makasandal sa mga unan.
Ang kanyang mga kamay na dati kilala sa pagpindot ng gatilyo ng baril ay naging tagapag-alaga ni Charlene at maingat habang inilalagay ang baso sa mga kamay ng dalaga. Pagkatapos ay kumuha siya ng kutsara at dahan-dahang hinihipan ng mainit na lugaw bago ito itapat sa bibig ni Charlene. Kaya ko naman, nakakahiya, bulong ni Charlene habang ang kanyang mga pisngi lalong namula, hindi dahil sa lagnat kundi dahil sa tindi ng pag-aalaga ni Anthony. Kumain ka na lang, Charlene. Ang ingay mo pa rin kahit may sakit ka. Saway ni Anthony, ngunit ang kanyang mga mata walang bakas ng inis. May kakaibang init at lalim sa kanyang tingin na tila ba ang mundo niya sa mga sandaling yun nakadepende sa paggaling ng babaeng nasa harap niya. Habang umunguya si Charlene, palihim niyang pinagmasdan ang mukha ni Anthony. Ang malalim nitong mga mata, ang matangos na ilong at ang mga labi na seryosong nakatitig sa bawat subo niya. Anthony, bakit? Salamat hindi ko akalaing may side ka palang ganito. Akala ko talaga noon puro baril at pera lang ang alam mo. Ibinaba ni Anthony ang mangkok at binalingan si Charlene. Inilagay niya ang palad sa noo ng dalaga para pakiramdaman ang init nito. Nang masiguradong medyo bumaba na ang lagnat, dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng mukha ni Charlene gamit ang kanyang thumb. Marami pa akong alam na hindi mo nakikita, Charlene. Kaya magpagaling ka agad dahil hindi ko kayang makita na tahimik ang bahay na to. Hindi ko kayang makita na nahihirapan ka. Bago pa man makasagot si Charlene, mabilis na tumayo si Anthony at inayos ang kumot ng dalaga. Matulog ka na. Babantayan kita rito sa labas. Lumipas ang 2 araw at tuluyan nang gumaling si Charlene. Pagsapit ng gabi, habang inaayos niya ang mga libro sa sala, napansin niyang bukas ang laptop ni Anthony sa lamesa. May mga nakasulat na dokumento sa wikang Italiano. Ngunit sa pinakaibaba ng screen, may isang notepad na nakabukas kung saan may salitang Tagalog na tila ba pilit nitong pinag-aaralang isalin. Gusto kita, ingatan kita, huwag kang aalis. Napatigil si Charlene, ang kanyang puso nagsimula na namang sumayaw sa tindi ng kabog. Sa oras ding yun, pumasok si Anthony. May hawak na tuwalya habang nagpupunas ng kanyang basang buhok pagkatapos maligo. Nang makita nitong nakatingin si Charlene sa laptop, mabilis na lumapit si Anthony at isinara ang screen. Ang kanyang muka bahagyang nagkaroon ng pamumula, isang pambihirang senyales ng hiya mula sa isang makapangyarihang tao. Nakikialam ka na naman ng mga gamit ko. Ano yung nakasulat doon, Anthony? Nag-aaral ka ba ng mga sweet na salita para sa negosyo mo o para sa isang tao? Huminto si Anthony. Ang distansya sa pagitan nila ay muling naging ilang pulgada na lamang. Tiningnan niya si Charlene mula sa kanyang mga mata, pababa sa kanyang mga labi, hanggang sa maramdaman ng sarili nitong emosyon na tila ba handa ng sumabog sa tindi ng pagpigil. Inabot niya ang kamay ni Charlene at dinala ito sa kanyang dibdib. Doon sa tapat ng kanyang puso sa mga sandaling yon, pumapalo ng napakabilis, taliwa sa kanyang kalmadong muka. Hindi ko alam kung paano sabihin ang mga bagay na hindi ko nakasanayang bigkasin sa buong buhay ko, Charlene. Sa mundo ko, ang pagsasabi ng nararamdaman ay kahinaan. Pero sa harap mo, mukhang matagal na akong walang lakas. Huwag mo nang tanungin kung anong kahulugan ng mga salitang yun. Dahil ang tibok ng puso ko ngayon, yun ang pinakatotoong sagot na mayroon ako. Naiwang nakatayo si Charlene. Nakadikit ang kanyang palad sa dibdib ng lalaki. Ramdam na ramdam ang katotohanan na kahit hindi pa binibigkas ni Anthony ang salitang mahal kita, ang buong pagkatao naman ito matagal nang bumigay. Matapos ang masayang hapunan kung saan pinagtiyagaan ni Anthony na maghimay ng galunggong para kay Charlene, lumabas si Mang Teodoro para makipaglamay sa isang kapitbahay sa kabilang kalye. Kaya naman, ang dalawa lang ang naiwan sa bahay. Nasa kusina si Charlene at naguhugas ng mga platito, habang si Anthony naman ay nasa sala. Tahimik na pinupunasan ang kanyang mga baril na nakalatag sa ibabaw ng lumang lamesa. Mukha itong kalmado, pero para sa isang taong lumaki sa gitna ng digmaan ng mga pamilya sa Europa, may iba siyang nararamdaman sa gabing yun. Ang tahol ng mga aso sa labas ay masyadong balisa at ang kulog sa kalangitan tila nagbabadya ng hindi magandang balita.
Biglang namatay ang buong ilaw sa bahay. Ay, brown out. Anthony, nasan yung kandila dyan sa tabi ng TV? Pakisuyo nga muna. Walang sumagot. Subalit narinig ni Charlene ang mabilis at magaan na hakbang ni Anthony patungo sa kanyang direksyon. Sa isang kurap ng mata, naramdaman na lang niya ang isang malaking kamay na tumakip sa kanyang bibig at ang matigas na katawan ng lalaki na humila sa kanya pababa sa sahig sa ilalim ng lababo. Huwag kang lilikha ng kahit anong tunog. Bulong ni Anthony sa mismong tenga niya. Ang boses nito wala nang bakas ng pagiging kalmado. Para itong naging isang boses ng leader na handang pumatay gaya ng trabaho talaga nito. Hindi ito brown out. Sinira nilang main power line natin sa labas. Ang mga kalaban mo ba? Hindi ko alam. Pero pinalibutan na nila ang bahay. Seryosong sagot ni Anthony habang ikinakasa ang kanyang mga gamit. May 4 sa unahan, 2 sa likod. Mukhang nalaman nila na wala rito ang mga bodyguards ko. Dahil pinasunod ko sila para bantayan ang tatay mo sa lamay. Naramdaman ni Charlene ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Sa unang pagkakataon, nakita niyang totoong mukha ng panganib na laging itinatago ni Anthony. Nabasag ang pinto sa unahan ng bahay. Kasunod nito, ang mabibigat na yapak ng mga sapatos na pumasok sa sala. Sa pamamagitan ng kaunting liwanag mula sa buwan na dumadaan sa bintana, nakita ni Charlene ang 2 anino ng mga lalaking may hawak ng mahabang baril na may silencer. Hanapin niyo si Anthony. Huwag niyo nga hayaang makalabas ng buhay. Utos ng isang boses na may banyagang accent. Hinawakan ng mahigpit ni Anthony ang balikat ni Charlene. Manatili ka rito. At kung anong mangyari, huwag kang lalabas dito. Maliban na lang kung ako ang tumawag sa'yo. Bago pa man makasagot si Charlene, mabilis na gumapang si Anthony palabas ng kusina. Sa tindi ng kanyang bilis, tila isa siyang multo na naglalakad sa dilim. Narinig ni Charlene ang magkakasunod na mahihinang putok, kasunod ng mga tunog ng mga katawang bumabagsak sa sahig ng sala. May ambush sa kusina! Hindi natapos ng isa sa mga kalaban ng kanyang sasabihin nang marinig ang tunog ng nabasag na buto. Si Anthony ay nakikipaglaban gamit ang kanyang mga kamay at baril. Walang takot na sinasalubong ang mga bala para lang hindi makalapit ang mga ito sa direksyon kung nasaan si Charlene. Subalit ang hindi alam ni Anthony, may isang kalaban na nakapasok sa pamamagitan ng bintana ng banyo sa likod ng kusina. Narinig ni Charlene ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang lalaki na kamaskara ang nakatayo at ang baril nito diretso nang nakatutok sa kinilalagyan niya sa ilalim ng lababo. Nahanap ko ang babae! Sigaw ng lalaki sa kanyang mga kasamahan. Wag, Anthony. Malakas na sigaw ni Charlene. Nang marinig ni Anthony ang sigaw ni Charlene, tila ba tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pagsasanay, ang kanyang pagiging kalkulado, ang kanyang malamig na utak, biglang naglaho. Napalitan ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman sa buo niyang buhay. Kahit noong binaril siya sa dibdib sa Italia, hindi siya natakot ng ganito. Charlene! Galit na sigaw ni Anthony. Walang pakailam sa 2 kalaban na natitira sa sala na kasalukuyang nagpapaputok sa kanyang direksyon. Tumakbo si Anthony patungo sa kusina. Isang balang dumaplis sa kanyang kanang balikat. Nag-iwan ng dugong mabilis na kumalat sa kanyang sando. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng dalaga. Pumasok si Anthony sa kusina na parang isang nagwawalang leon. Bago pa man maikasan ng kalaban ng baril nito, para barilin si Charlene, ay agad na itong inunahan ni Anthony. Buong lakas niyang inihampas ang lalaki sa pader. Inagaw ang baril at walang awang binaril ito sa ulo. Matapos mabuwal ang huling kalaban, mabilis na binitiwan ni Anthony ang kanyang baril. Ang kanyang mga kamay, kapansin-pansing nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman nangyari sa isang mafia boss. Ang buong katawan ni Anthony, puno ng pawis, dugo ng kalaban at sarili niyang dugo mula sa balikat, pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Charlene. Sa ilalim ng kaunting liwanag ng buwan, nakita ni Charlene ang mga mata ni Anthony. Ang mga matang laging malamig, suplado at puno ng kumpiyansa ay kasalukuyang namumula at lumuluha. Ang luhay dahan-dahang umiibis sa pisngi ng lalaki.
kasunod ng gumagaralgal na boses at ang malalim na pagbuntong hininga. Umiiyak si Anthony, ang pinakakinatatakutang mafia boss. Umiiyak sa harap niya dahil sa takot. Diyos ko, akala ko na wala ka na. Bulong ni Anthony. Ang boses nito tuluyang nabasag habang isinusubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Charlene. Niyakap niya ang dalaga ng napakahigpit na tila ba kapag binitiwan niya ito, maglalaho ito na parang bula. Huwag mong gagawin sa akin yun, Charlene. Pakiusap. Kahit barilin ako ng 100 beses kaya ko. Pero ang makita ka na may nakatutok na baril sa'yo, hindi ko kaya. Papatayin ako ng takot. Napatulala si Charlene habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay para yakapin din ang likod ng lalaki. Nararamdaman niya ang panginginig ng malalaking balikat nito at ang mga basang luha na pumapatak sa kanyang balikat. Sa sandaling yun, nalaman ni Charlene ang katotohanan. Ang lalaking ito na hindi kayang umamin ng kanyang pagtingin gamit ang mga salita ay nag-alay na pala ng buong buhay sa kanya. Ang kanyang luha, sapat na naging pinakamalalim na pag-amin ng pag-ibig nito na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salita. Ligtas ako, Anthony. Ligtas ako. Narito lang ako. Umiiyak ring bulong ni Charlene habang marahang hinahaplos ang basang buhok ng lalaki na sa gabing ito tuluyang nagpakita ng pinakamahinang side nito ngunit pinakatapat na bahagi naman ng puso ni Anthony. Nanatili silang magkayakap sa malamig na sahig ng kusina. Habang kapwa nakaupo, unti-unting naririnig nila ang paparating na mga pulis sa biglang katahimikan na ilang minuto ding namayani. Dumating na ang mga bodyguard ni Anthony kasama si Mang Teodoro na halos himatayin sa takot nang makitang sinapit ng kanilang bakuran at sala. Mabilis na nilinis ng mga tauhan ni Anthony ang dumi at ang mga naiwang bakas ng labanan bago pa man makarating ang mga lokal na pulis. Dahil sa kapangyarihan at koneksyon ng pamilya ni Anthony, madaling naayos ang ulat sa mga otoridad bilang isang kaso ng pagpasok ng mga magnanakaw na agad ding nataboy. Pagsapit ng madaling araw, matapos ma-check na ligtas at mahimbing ng tulog ni Mang Teodoro sa kabilang kwarto dahil sa tindi ng gulat, naiwan si Charlene sa kwarto ni Anthony. Nakahiga si Anthony. Nakahubad ang sando at nakababad ang katawan sa lamig ng aircon habang maingat na nililinis ni Charlene ang daplis ng bala sa balikat nito. Wala na ang mga luha sa mata ni Anthony. Bumalik na ito sa pamilyar nitong seryosong muka. Pero may kakaibang lambot na sa bawat sulyap nito sa dalaga. Aray, mahinang ungol ni Anthony nang medyo madiin ang pagdampi ng bulak na may alkohol na hawak ni Charlene. Ayan, bagay sa iyo yan. Kanina kung makaiyak ka, akala mo kung sinong bata. Ngayon umaaray ka dyan sa kaunting gasgas. Ang tapang-tapang mo sa harap ng mga kalaban mo tapos dito sa alkohol, natatakot ka? Tumingin si Anthony ng diretso sa mga mata ni Charlene. Inabot niya ang kamay ng dalaga na may hawak na bulak at pinigil ito sa paggalaw. Sinabi ko na sa'yo, hindi ang alkohol o ang balang kinatatakutan ko. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa nakita mo kanina, mukhang kailangan ko na namang umiyak para lang patunayan sa'yo. Wag na, nakakapanibago kaya. At saka, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina? Na natatakot kang mawala ako? Inilapit ni Anthony ang kanyang katawan. Dahilan upang maamoy ni Charlene ang pamilyar na bango nito. Sa buong buhay ko, Charlene, itinuro sa akin ang pinakamahalagang bagay ay ang pwesto ko, ang pera at ang kapangyarihan ng pamilya ko. Pero noong nakita kong nakatutok ang baril sa'yo, nalaman ko na walang kwenta ang lahat ng mansyon ko sa Europa. Kung ang babaeng nagpapangiti sa akin ay mawawala na. Napatitig si Charlene sa mga labi ng lalaki. Ang kasungitan na nakita niya nung unang araw, tuluyan ng natunaw. Napalitan ng isang tapat at purong emosyon na hindi niya akalaing magmumula sa isang tulad nito. Kinabukasan, medyo maayos na ang pakiramdam ng lahat. Habang nagwawali si Charlene sa sala, napansin niyang pumasok si Anthony sa banyo para mag-ahit. Dahil sa kuryosidad, sumunod siya't sumandal sa hamban ng pinto. Pinapanood ang lalaki habang naglalagay ng shaving cream sa mukha nito. Anthony? Paano kung bumalik ulit sila? Ibig sabihin ba nito habang buhay tayong magtatago't mag-aabang ng mga kalaban? Ibinaba ni Anthony ang pang-ahit at lumingon sa kanya.
Ang kalahati ng mukha nito ay may puting bula. Lumapit siya kay Charlene at nang hindi nag-iisip, pinahiran niya ng kaunting shaving cream ang dulo ng ilong ng dalaga. Hoy, ano ba? Hindi sila babalik. Ang mga tauhang sumugod kagabi ay ang huling natitirang rebelde ng pamilya ng mga Gambino. Pagkatapos ng nangyari kagabi, sinigurado na ng mga tauhan ko sa Italia na wala nang matitirang banta sa atin. Ligtas ka na, Charlene. Ligtas na ang pamilya mo. Huminga ng malalim si Charlene. Tila nabunutan ng isang malaking tinik sa dibdib. Mabuti naman kung ganun. Kasi paano na lang ang sari-sari store natin kung palaging may nasisira dyan. At saka may isa pa akong gustong sabihin sa'yo. Patuloy ni Anthony habang dahang-dahang hinahawakan na magkabilang balikat ni Charlene. Inihaharap ito sa salamin ng banyo para makita nilang dalawa ang kanilang mga refleksyon. Tingnan mo yan. Ang ano? Ang dalawang taong nasa salamin. Ang lalaki dyan ay isang suplado at mapanganib na tao. Pero ang babaeng nasa tabi niya, ang nag-iisang dahilan kung bakit gusto niyang maging mabuting tao. Charlene, hindi ko alam kung paano to sabihin sa paraang nakasanayan rito sa Pilipinas. Pero gusto kita. Higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa buhay ko. Nanlaki ang mga mata ni Charlene. Ang kanyang puso nagsimula na namang magwala sa tindi ng kabog. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang pag-amin ng isang mafia boss na dating hindi man lang marunong umiti. Gusto mo ko? Oo, sagot niya Anthony bago tuluyang isara ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka upang iwan ng isang matamis at mapagmahal na halik sa labi ng dalaga. Isang halik na nagtapos sa lahat ng kanilang mga maling akala at nagbuka sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Nang maglapat ang kanilang mga labi, pakiramdam ni Charlene, tumigil ang ikot ng mundo. Ang dating inis, ang mga asaran tungkol sa itinapong saplot at ang takot sa mga baril at kalaban ay parang mga usok na tinangay ng hangin. Ang natira na lang ay ang init ng labi ni Anthony at ang marahang pagkapit ng kamay nito sa kanyang bewang. Nang dahan-dahang humiwalay si Anthony, nanatili itong nakatitig sa kanya. Tila ba naghihintay ng hatol kung tatampalin ba siya o tatakbuhan ng dalaga. May kaunting kaba pa rin sa mata niya na kay Charlene lang ipinapakita. Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba? Huminga ng malalim si Charlene at dahan-dahang pinunasan ng kaunting shaving cream na lumipat sa kanyang sariling labi at napangiti ng malawak. Sino ba naman ang hindi magugulat? Ang isang mafia boss na akala mo laging may dalang bagyo kung magsungit. Bigla na lang aamin. Charlene, seryoso ako. Inabot ni Charlene ang magkabilang kamay ng lalaki at pinagdaop ang kanilang mga daliri. Tiningnan niya ito ng diretso. Wala nang halong biro kundi puro katapatan. Seryoso rin ako, Anthony. Nung gabing umiyak ka sa kusina dahil natakot kang mapahamak ako, doon ko na-realize na hindi ko rin kayang isipin ang buhay ko kung wala ang kasungitan mo rito sa bahay. Kung gusto mo ko, matagal na rin akong hulog na hulog sa'yo. Isang malalim na buntong hininga nang ginhawa ang pinakawalan ni Anthony. Sa isang iglap, binuhat niya si Charlene dahilan upang mapatili ang dalaga at mapakapit sa kanyang mga balikat habang iniikot siya nito sa loob ng maliit na banyo. Hoy Anthony, ibaba mo ako. May bula ka pa sa muka, madudumihan ang damit ko. Ayoko, hindi kita bibitawan. Pagsapit ng hapon, habang nagmemeryenda silang tatlo sa ilalim ng puno ng mangga, napansin ni Mang Teodoro ang kakaibang kilos ng dalawa. Si Charlene, panay ang ngiti habang naghihiwa ng saging para sa maruya. Samantalang si Anthony naman, hindi na nakaupo ng tuwid at pormal. Nakasandal na ito sa tabi ni Charlene at palihim na hinahawakan ang dulo ng buhok ng dalaga. Pagkuha ng atensyon ni Mang Teodoro habang ibinababa ang kanyang baso ng tsaa. Mukhang may hindi kayo sinasabi sa akin. Anthony anak, parang mas maliwanag pa ang mukha nyo kaysa sa ilaw natin ah. Mabilis na umayos ng upo si Anthony. Humarap siya kay Mang Teodoro nang may buong paggalang, ngunit naroon pa rin ang katatagan. Mang Teodoro, may gusto po kong ihingi ng pahintulot sa inyo. Inamin ko na po kay Charlene ang nararamdaman ko para sa kanya kaninang umaga. At sinabi niya pong pareho kami nang iniisip. Aba, at ano naman ang balak mo sa anak ko, Anthony? Alam mo namang simple lang ang buhay namin dito.
Ang mundong ginalawan mo, masyadong malakit mapanganib para sa kanya. Alam ko po yun. Kaya nga po binili ko na ang buong lupain sa tapat ng subdivision na to. Magtatayo ako ng isang legal na kumpanya. Mananatili ako rito sa tabi niya. Hindi ko siya dadalhin sa panganib dahil gagawin ko ang lugar na ito na pinakaligtas na parang sa aming dalawa. Kung papayag po kayo na, ligawan ko ang anak niyo ng formal. Napatanga si Charlene. Binili ang buong lupain sa tapat? Ganun ba talaga kayaman ng lalaking to? Natawa ng malakas si Mang Teodoro at tinapik ang balikat ni Anthony. Napakalaki naman ang regalo mo para sa panliligaw. Batang to. Pero sige, Anthony, nakita ko kung paano mo itaya ang buhay mo para sa anak ko kagabi. Sa mundong to, bihira ang lalaking iiyak dahil sa takot na mamatayan ng mahal sa buhay. May basbas na kayo. Gabi na naman at ang buong paligid ay tahimik. Nakaupo si Charlene sa lumang sofa sa sala, habang si Anthony naman ay nakahiga. Ang ulo nito nakapatong sa kandungan ng dalaga. Habang hinahayaan itong laruin ni Charlene ang kanyang maayos na buhok. Anthony, naalala mo ba nung unang araw na lumabas ka rito sa sala ng walang pantalon dahil itinapon ko ang mga damit mo? Dahan-dahang idinilat ni Anthony ang kanyang mga mata. Isang mapang-asar, ngunit punong-puno ng pagmamahal na sulyap ang sumilay sa kanyang muka. Oo, at sinabi ko sa iyo noon, kung yun ang habol mo, pwede mo namang hilingin ng direkta. Hoy, ang kapal mo pa rin ha? Hinila ni Anthony ang kamay ng dalaga pababa at idinala ito sa kanyang labi para iwanan ng isang marahang halik sa kanyang palad. Pero seryoso, Charlene, salamat dahil itinapon mo mga damit ko noon. Dahil kung hindi mo ginawa yun, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa pagiging supladong mafia boss. Na walang ibang alam kundi magtago. Inilapit ni Anthony ang kanyang mukha pa itaas. Pinaliliit ang espasyo sa pagitan nila hanggang sa magkatapat ang kanilang mga ilong. Ikaw ang mananatiling mahal ko, na ang buong puso ko habang buhay. At ikaw naman ang magiging pinakagwapong bebe ko. Nakangiting sagot ni Charlene bago nila muling sinalubong ang labi ni Anthony ng isang matamis na halik. Ang hapon, unti-unting napalitan ng malamig na simoy ng gabi. Kahit na nagkaroon na ng paunang pag-uusap sina Anthony at Mang Teodoro habang nagmemeryenda, alam ni Anthony na ang isang tunay na lalaki, lalo ng isang may pinagmulang tradisyonal na kultura tulad ng pamilyang Italiano, ay hindi basta-basta nagpapadala sa tawa o paimbabaw na usapan. Nais niyang iharap ang kanyang sarili ng buong katapatan. Bit-bit ang lahat ng kanyang katotohanan, maging ang kanyang madidilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Nang makapasok si Charlene sa kusina upang maghugas ng mga pinagkainan, naiwan ang dalawang lalaki sa sala. Patay na ang telebisyon at ang tanging maririnig na tunog ay ang marahang pag-ikot ng lumang bentilador sa sulok. Mang Teodoro, formal na panimula ni Anthony. Ang kanyang likod, tuwid at ang kanyang mga kamay, maayos na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Nais ko pong humingi ng ilang minuto ng inyong oras para sa isang seryosong usapan. Ibinaba ng matanda ang kanyang salamin sa mata at tinitigan ng binata sa kanyang harap. Sa loob ng ilang buwan, nakita niya kung paano nagbago si Anthony mula sa isang misteryoso at simpladong estranghero patungo sa isang taong handang magpakumbaba para sa anak niya. Sige Anthony, makikinig ako. Alam niyo kung anong pamilyang pinanggalingan ko. Hindi ko po ipagkakaila ng mga kamay ko. Nadumihan na ng dugo sa mundong kinalakhan ko sa Europa. Ang pangalan ko, may katumbas na takot sa maraming tao roon. Noong una akong dinala rito ng aking mga tauhan, ang tanging layunin ko, mabuhay at magtago hanggang sa matapos ang gulo. Huminto sandali si Anthony at sumulyap sa direksyon ng kusina kung nasaan si Charlene bago muling humarap sa matanda. Ngunit ang anak niyo, si Charlene ang unang taong hindi tumingin sa akin bilang isang boss. Itinuring niya ako bilang isang ordinaryong tao. Isang taong kailangan niyang sawayin kapag nagkakalat. Isang taong kailangan niyang pakainin kapag nagugutom. At isang taong pinilayas niyang takot sa puso gamit ang kanyang katapangan. Mang Teodoro, hindi ko po kayang ipangako na magiging madali lahat. Ngunit ipinapangako ko sa harap niyo, sa ngalan ng aking yumaong ina, na gagawin ko ang lahat upang maging karapat-dapat sa kanya. Nais ko po siyang pakasalan. Naipatong ni Mang Teodoro ang kanyang mga kamay sa lamesa.
Walang galit sa mukha niya, kundi isang malalim na pag-unawa ng isang ama na nakikita ang katapatan sa mga mata ng lalaking nagnanais sa anak niya. Anthony, ang katayuan mo sa buhay, ang pera mo, ang kapangyarihan mo, walang halaga ang lahat ng yan kung ang anak ko'y iiyak gabi-gabi dahil sa takot. Pero nakita ko kung paano ka lumuhod sa kusina nung gabing sugurin tayo. Nakita ko ang mga luha mo, hindi dahil nasugatan ka, kundi dahil natatakot kang maging huli na ang lahat para kay Charlene. Doon ko nalaman na higit pang pagnanais mo, ikaw ang lalaking mag-aalaga sa kanya kapag wala na ako. Tumayo si Mang Teodoro, lumapit kay Anthony at tinapik ng mahigpit ang balikat ng binata. Huwag mo lang siyang paiiyakin, Anthony. Dahil kapag ginawa mo yun, kahit mafia boss ka pa hahanapin kita. Makakaasa po kayo, Tay. Matapos ang gabing yon, mabilis na kumalat ang balita na ikakasal na sila. Ang akala ng mga kapitbahay ay isang simpleng kasalan lang ang magaganap. Anthony, ano ba to? Reklamo ni Charlene habang nakatayo sa gitna ng kanilang sala na ngayon, puno ng mga kahon ng mamahaling tela, mga designer na sapatos at 3 dayuhang fashion designer na panayang daldal sa wikang Pranses at Italiano. Yan ang mga pagpipilian para sa wedding gown mo. Sabi ko sa'yo, gusto ko lang ng simpleng kasal sa simbahan sa bayan. Bakit may kasamang 5 sikat na chef mula sa Paris? At bakit kailangang iarkila ang buong hotel? Lumapit si Anthony sa kanya. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa bewang ni Charlene at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Charlene, hinayaan mo kong maging tambay dito ng ilang buwan. Ngayong kasal natin, hayaan mo na lang din ako ipakita sa buong mundo kung gaano ko kasi sa babaeng bumihag sa akin. Isang beses lang to sa buhay natin. Napatikom ang bibig ni Charlene. Sa tuwing gagamitin ni Anthony ang kanyang pamilyar na mababang boses na puno ng lambing, palagi siyang natutunaw. Oo na, sige na, pero walang lilipad na helicopter sa ibabaw ng simbahan, ha? Bakali pa rin ang bubong ng mga kapitbahay natin. Tumawa ng mahina si Anthony at nagnakaw ng isang mabilis na halik sa kanyang mga labi. Pinapangako ko, walang helicopter sa bubong, sa parking lot lang. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang lumang simbahan sa bayan na madalas ay tahimik, na puno ng mga bulaklak na puting rosas at mga mamahaling dekorasyon. Sa isang bahagi ng mga upuan, naroon ang mga kaibigan at kapitbahay ni na Charlene na nakasuot ng kanilang pinakamagandang barong at bestida. Sa kabilang bahagi naman, nakaupo ng tuwid ang mga matitikas at formal na lalaking nakasuot at shades. Ang mga pinuno ng iba't ibang legal na sangay ng kumpanya ni Anthony. Nakatayo sa harap si Anthony. Ang kanyang buhok, maayos talagang nakagel, nakasuot ng isang itim na tuksido. Ang kanyang mukha na madalas ay walang emosyon tuwing haharap sa kanyang mga tauhan, ay bakasang matinding kaba ngayon. Ang kanyang mga kamay, palihim na pinagpapawisan habang nakatitig sa nakasarang pinto ng simbahan. Nang tumunog ang napili nilang song para sa araw na to, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Lumantad si Charlene. Hawak ang kanyang tatay na si Mang Teodoro. Nakasuot siya ng isang simpleng puting gown na walang masyadong burloloy, ngunit hapit sa kanyang magandang katawan. Ang kanyang muka'y nababalutan ng manipis na belo, ngunit kitang-kita ang ganda ng kanyang mga mata, nakasalukuyang nakatitig lang sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo. Habang naglalakad si Charlene, naramdaman ni Anthony ang pamilyar na kabog sa kanyang dibdib, ang parehong kabog na naramdaman niya nung gabing natakot siyang mawala ito. Ngunit sa pagkakataong to, ang kabog ay hindi dala ng takot, kundi ng isang nag-uumapaw na kaligayahan. Nang makarating sila sa harap ng altar, kinuha ni Anthony ang kamay ni Charlene mula kay Mang Teodoro. Alagaan mo ang anak ko, Anthony. Habang buhay po, Tay. Sagot ni Anthony na may buong katapatan. Sa gitna ng seremonya, nang dumating ang oras para sa kanilang mga panata, hinawakan ni Anthony ang magkabilang kamay ni Charlene. Tinitigan niya ito ng malalim, pilit pinipigilan ang kanyang boses na manginig. Charlene, salamat at pumasok ako sa buhay mo. Akala ko ang buhay ko matatapos sa labanan, pero nung tinapon mo ang mga damit ko, sinigawan mo ko sa sala at hinampas mo ng kawali ang mga kalabang nagtangkang saktan tayo.
Sa bawat ganti at sungit mo, itinuro mo sa akin kung paano muling maging tao. Ipinapangako ko sa harap ng Diyos at ng iyong ama na ang lakas ko, gagamitin ko lang para protektahan ka. Ang yaman ko'y para sa kinabukasan natin at ang buong puso ko mananatili sa iyo habang buhay. Naiyak si Charlene sa tindi ng emosyon. Anthony, hindi mo alam kung gaano kita kaayaw nung una dahil napakasungit mo. Pero saksi ako kung paano mo itaya ang buhay mo para sa amin ni tatay. Hindi ka man perpekto at kahit alam kong marami ka pang kailangang matututunan sa pagiging isang simpleng mamamayan, handa kong samahan ka sa lahat ng buhay. Ipinapangako kong hindi ko na itatapon ang mga damit mo, maliban na lang kung magsusungit ka ulit. Nagtawanan ng mga tao sa loob ng simbahan. Maging ang mga seryosong bodyguard sa likod ay napangiti. Inilalagay ko ang singsing na to bilang simbolo ng aking pag-ibig at katapatan. Sabay na saad ng dalawa habang isinusuot ang mga makikintab na gintong singsing sa kanilang mga daliri. Idineklara na ang kasal nila. Anthony, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Dahan-dahang itinaas ni Anthony ang belo ni Charlene. Hinawakan niyang magkabilang pisngi nito ng napakalambot bago idinikit ang kanyang mga labi sa isang matamis, matagal at punong-puno ng pangakong halik na naghudyat ng simula ng kanilang bagong buhay. Isang taon matapos ang kasal, tuluyan nang natapos ang ipinagawang mansyon ni Anthony sa tapat ng lumang subdivision ni na Charlene. Ito'y isang malaking bahay na may malawak na bakuran, puno ng mga halaman at may isang malaking espasyo sa harap kung saan nagpatayo si Charlene ng isang mas malaking sari-sari store. Dahil ayaw niya raw talagang iwanan ang kanyang nakasanayang buhay. Si Mang Chodoro, masayang nag-aalaga ng kanyang mga manok sa likod bahay. Buntis na rin si Charlene, kaya naman nabulabog ang lahat nang sumigaw siya nang makaramdam siya ng sakit. Anthony, ang bag ko, ang kotse, manganganak na ako. Ang makapangyarihang mafia boss biglang nawala ng direksyon. Nabitiwan pa ni Anthony ang baso ng gatas na para sana sa kanyang asawa. Nadapa sa gilid ng kama at mabilis na binuhat si Charlene ng bridal style pababa ng hagdan habang sumisigaw sa kanyang mga tauhan sa labas. Ihanda ang sasakyan ngayon din. Ang sino mang humarang sa daan patungong hospital, itumba ninyo. Sigaw ni Anthony. Anthony, huwag kang pumatay ng tao dyan. Traffic lang yan. Sigaw ni Charlene kahit nahihirapan sa labor. Sa loob ng delivery room, hindi binitiwan ni Anthony ang kamay ng kanyang asawa. Habang umiiri si Charlene at panay ang higpit ng hawak sa kanyang mga daliri na halos mabali na ang mga buto dahil sa tindi ng lakas niya. Nanatili si Anthony sa tabi nito. Pinupunasan ng pawis sa noo ni Charlene at palihim na naman itong umiiyak dahil sa pag-aalala. Iri pa, misis, isa pa. Utos ng doktor. Sa isang huling malakas na iri ni Charlene, isang malakas at malusog na hiyaw ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Nakahinga ng malalim si Charlene. Dahan-dahang napasandal sa unan habang hingal na hingal. Ipinatong ng nurse ang isang maliit na sanggol na lalaki sa kanyang dibdib. Lumapit si Anthony. Ang kanyang muka, basang-basa na naman ng luha ng kaligayahan. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinalikan ang noo ni Charlene. Bago dahan-dahang hinawakan ng maliit na daliri ng kanilang unang anak. Salamat, Charlene. Salamat sa pagbibigay sa akin ng ganitong kasiyahan. Bulong ni Anthony. Lumipas ang 5 taon at ang mansyon ng pamilya naging pinakamasayang lugar. Si Anthony tuluyan nang naging isang respetadong negosyante sa Pilipinas. Kilala sa kanyang mga legal na kumpanya at sa kanyang pagiging matulungin sa mga komunidad. Ang kanyang mga nakaraang tauhan mula sa Italia ay naging mga formal na empleyado na ngayon. Bagamat palihim pa rin silang natatakot kapag nakikita ang kanilang pinuno na pinapagalitan ng kanyang asawa. Isang hapon, habang naglalaro sa malawak na damuhan ng kanilang 5 taong gulang na anak na si Little Anthony, Otonyo, at ang kanilang 3 gulang na anak na babae na si Maria, nakaupo sina Charlene at Anthony sa balkonahe, kasama si Mang Chodoro na masayang pinapanood ang mga apo. Papa, si Maria po, kinuha ang laruan ko. Sumbong ni Tonyo na may suot na maliit na leather jacket na kapareho ng kay Anthony. Lumingon si Anthony mula sa kanyang tabi kay Charlene. Ibinaba ang kanyang baso ng kape at tingin na ng anak na may seryoso
ngunit mapagmahal na muka. Tonyo, anong sinabi ko sa'yo? Sa pamilyang to, ang mga lalaking nagpoprotekta sa mga babae. Ibigay mo sa kapatid mo ang gusto niya. Opo, Papa. Natawa si Charlene at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Inabot naman ni Anthony ang kanyang bewang at hinila ito ng mas malapit sa kanyang katawan. Sinong mag-aakala, no? Ang suplado't mapanganib na mafia boss. Ngayon ay tatay na ng dalawang makukulit na bata. Itapon mo man ang mga saplot ko noon, Charlene. Binaliktad mo naman ang buong mundo ko para sa mas mabuti. Dito sa tabi mo, sa loob ng pamilyang to, nahanap ko ang tanging teritoryo na hinding-hindi ko ipagpapalit sa kahit anong kapangyarihan sa mundo. Ako din, mahal ko. Wala na nga talagang makakapaghiwalay sa kanila. Dahil si Anthony mismo, kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. 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 Meron siya ngayon.